revival.
6 hanggang 8. Purihin ang Diyos. Siya ay awitan. Awitan ang hari. Siya'y papurihan. Ang Diyos, siyang hari ng lahat ng bansa. Awit at purihin ng mga nilikha. Isa ka ba sa nilikha ng Panginoon? Can you raise your hands to Jesus? Maghari siya sa lahat ng bansa. Magmula sa tronong banal at dakila. And today, church, come on. Can we worship our God? Can we give our praises to our living God? Lord, you deserve the glory in this place. Oh, you deserve our worship, God. Oh, to you be all the glory. Oh, luwalhati ka ba? Oh, purihin ka, O Diyos. Luwalhati ka. Wala kang katulad. Oh, hallelujah. Luwalhati ka. Oh, we worship you in this place, God, 'cause you deserve all the glory. We bow down our life to you, God. We give our praise to you, Jesus. Accept our praise, Lord. Accept our worship. I worship Kung mayroon lamang ako sa libong buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang wala akong pwede ba nating awitin to? Come on, church! Kung mayroon lamang ako sa libong buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang wala hubad. Kaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsinta, iyong dinggin, kalakip ng awitin. Kung mayroon lamang ako sa libong buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo'y ibibigay.
habang panahon, ikaw ang Diyos na narapat na dakilain at sambahin, Panginoon. We worship you, Lord Jesus. We worship you, Holy Spirit. Kapatid, kaya bang itaas ang dalawang kamay na yan para sa Panginoon? And let us worship our God. We worship you, Holy God. We worship you, Holy Spirit. Panginoon, tunay nga, Lord, na ikaw lamang ang Diyos na itataas sa lugar na ito. Wala nang ibang pangalan. Sapagkat ikaw ang nag-touch ng aming puso. Ikaw lang ang nagpabago ng aming buhay, Panginoon. Kaya, Lord, tanggapin mo ang aming mga pagsamba sa iyo, Panginoon. Naniniwala kami na sa pangalan ni Jesus ay may kalakasan, may kagalingan. Sa pangalan ni Jesus ay may himala. Sa pangalan ni Jesus ay may provision. Sa pangalan ni Jesus ay may sigla, may kagalakan. Habang binamagit namin at wino-worship namin ang pangalang Jesus, Panginoon, may nangyayaring himala sa aming buhay, sa aming pamilya. At yun ka, Panginoon, ikaw ay makapangyarihan. Kaya Lord, tanggapin mo ang aming pagsamba. We worship your name, O God. We bless your holy name. Panginoon, ang aking panalangin mula sa likod hanggang sa unahan ng lugar na ito, maramdaman ang yakap mo, maramdaman ang move mo, maramdaman ang kapangyarihan mo, maramdaman ang himala mo, Panginoon. At sa oras na ito, Lord God, naniniwala kami, nandito ka, Panginoon. Kaya Lord, itinataas namin sa iyong aming mga buhay. We surrender our lives to you, Panginoon Diyos. At naniniwala kami na sa pangalan ni Jesus, aming mga panalangin ay pinakinggan mo. All glory belongs to you. All honor belongs to you. Kaya Lord, meron kaming karapatan, may dahilan na ipalakpak ang mga kamay na ito sapagkat tumutugon ka sa aming mga panalangin. Ikaw ang aming kalakasan at matibay na mauwi. Sa iyo ang pagsamba. Sa pangalan ni Jesus, everybody say, Amen and Amen. Magandang hapon po sa bawat isa sa ating mga bisita. Ngayon lang po nakarating, kayo po ay welcome sa lugar na ito. At kami po ay masaya na nakasama po namin kayong magpuri, magpasalamat sa Panginoon. Pwede ba natin palakpakan si Jesus? At pakisabi sa katabi mo, kapatid, masaya ka ba sa araw na ito? Bakit? Kasi malapit nang mag-Christmas. Ito po yung October, first Sunday of the week. Wow, malapit na talaga. 2 months na lang, tapos na ang taong 2024. Yan. At alam niyo ho ba, ang isa sa pinakamasaya na season po sa Pilipinas ay ang Pasko. Di ba? Ang Pasko, dahil sa pagkabuhay, pagkasilang ng ating Panginoong Jesucristo, at tayo po ay binigyan ng regalo ng Diyos upang maranasan natin ang totoong pag-ibig at kaligtasan na nagmumula sa Panginoon. Sige po, palakpakan natin si Jesus. At tayo po ay nasa series po na ang pamagat po nito ay Move Your Heart. At pakisabi pong muli sa katabi mo, are you ready to receive the Word of God today? Sige po, at tayo po ay magbabasa ng salita ng Panginoon at ito po ang ating mababasa sa Exodus chapter 33. Ang ating hong kwentong pag-uusapan sa Bible, ang chapter 32 and 33. But ang babasahin po natin ay yung verse 15 to 17. Ito po ang sinasabi ng salita ng Panginoon. 1, 2, 3. Sinabi ni Moses, kung hindi nyo kami sasamahan, wag na po ninyo kaming paalisin dito. Verse 16. Sapagkat kung hindi kayo sasama sa amin, paano malalaman ng lahat na kami ay inyong kinalulugdan? Kung sasama kayo sa amin, maliwanag na kami naiiba sa lahat ng mga bansa. Verse 17, sabay-sabay po natin basahin. Sige, sabi ni Yahweh, gagawin ko ang hiling mo sapagkat ako'y nalulugod sa iyo at kilalang-kilala kita, sabi ni Yahweh. Sige po, ipikit po natin ang ating mga mata at tayo mananalangin. Dear Lord, salamat pong muli sa iyong salita at sa tulong ng iyong banal na Espiritu, buksan mo ang aming puso at isipan upang malaya po naming mapakinggan at ma-receive ang iyong salita. Lord, baguhin mo ang aming puso
Baguhin mo, Lord, yung mga bagay na hindi po nakanais-nais sa iyo. And let your word ang magbigay ng pagpapala sa aming lahat. We honor you and we worship you. This is our prayer in Jesus' name. Everybody say, Amen. Sige po, muli natin palakpakan ng malakas si Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. So, ang title po nito ay Move Your Heart. Ito po ang ating pag-uusapan. And let me give to you the short background ng ating chapter, ng ating text sa araw po na ito. Ito ho yung panahon na dadalhin na ni Moses ang mga Israelita sa Promised Land. But bago ho siya dalhin, marami po silang stop, marami po silang mga disyertong iniistapan para makarating po doon sa Promised Land. But ang nagkataon po, nasa Mount Sinai po sila na-stop at ito po dun po sila na malagi ng matagal na panahon. Ayon po sa story, pag binasa po natin, sa chapter 32, si Moses po ay natili sa Mount Sinai ng 40 days and 40 nights. So napakahaba po nun. Kaya po ang mga tao ay nainip po sila at hinanap po nila si Moses kung siya ba ay babalik pa. At kaya ang ginawa ng mga tao, sabi nila kay Aaron, Aaron, pwede mo ba kaming gawan ng Diyos? At sabi po ni Aaron, nung tinanong po siya ng kanyang kapatid na si Moses, nung siya po'y bumalik, sabi niya, bakit mo pinayagan ang mga tao na gumawa ng sarili nilang Diyos-Diyosan? Sabi ni Aaron, kasi po, kaya ako pumayag dahil papatalin niya ako, pati ang mga kasama ko dito. At yun po, yung kanilang ginawa pong unahong Diyos-Diyosan, yung kanilang mga ginto na ito po ay dinala nila, bit-bit galing po ito sa Ehipto at yung mga alahas, mga singsing, lahat po ng mga ginto ay tinunaw nila at ito po ay nakapag-create ng isang malaking guya. At dito po, sinamba nila ang guya at sabi po dito, ayon po sa chapter 32, sabi po ni Yahweh, balikan mo na ang mga Israelita sapagkat sila ay nagpapakasama na. At dito po ay mapapansin po natin, meron pong dalawang J na ating pag-uusapan. Nung si Yahweh po ay pinababalik na si Moses, sabi niya, puntahan mo na ang mga Israelita sapagkat sila ay nagpapakasama. So bakit po naging masama ang mga Israelita noong panahong yon? Sila po ay merong idols. At si Lord, si Yahweh, siya po ay silosong Diyos. Ayaw niya ang mga Israelita na may ibang Diyos-Diyosan na sinasamba. Sabi po ng Exodus chapter 20, verse 1 and 2, sabi doon, ako si Yahweh, ang Diyos na lumalang ng langit at lupa, at siya po ang nagbanggit sa kanyang salita na huwag kang sasamba sa mga nakikita mo doon sa langit, sa lupa o sa ibabaw ng tubig o sa himpapawid, at yuyukuran mo siya, sasambahin mo siya. Ayaw niya na merong pong ibang Diyos na sasambahin ang kumikilala kay Yahweh. Ano pong sabi niya? Siloso siya at parurusahan niya ang isa at ika-4 na saling lahi ng sino mang hindi kumikilala sa kanya o tumalikod sa kanya o nagkaroon ng ibang Diyos, sabi ni Yahweh. So, ang ating Diyos na si Yahweh ay siloso po siya. Kaya po ang kanyang ginawa, nung siya po ay nagselo, sabi niya, balikan mo na ang mga Israelita sapagkat sila ay nagpapakasaya sa kanilang mga pagpipista. Nagpista po sila eh. So, ito po ang ginawa nila, sinamba nila ang guya. Sa panahon po natin ngayon, ito po ay may mga ibang mga bansa na ang kanilang ginagawa ay sinasamba po ang baka. Ayan. So pag diyuyukuran po nila ang baka, ino-offeran nila ng pagkain po, at talagang ginagawa nilang Diyos. Sa India po, umiihi po yung baka
sa mall, sa bahay, wala lang po silang pakialam. Ang iba po ginagawa nilang panligo yung ihi ng baka kasi yun po yung kanilang Diyos. Wow, grabe no. Sa India rin po ay meron pong mga sumasamba sa daga. Pakitapik yung katabi mo. Nandidiri ka ba sa daga? Di ba nakakadiri ang daga? Pero sa India, bakit sinasamba? Meron po dyan yung nila, temple nila, 25,000 na mga rats. Pinapakain. Alam niyo po, saan galing ang daga? Galing po yan sa imbornal, galing po yan sa maduming basura. Tapos po, ang ginagawa sa India, sinasamba. Meron din pong mga naniniwala na nag-i-incarnate daw po ang kaluluwa ng isang lolo pag namatay, yung lola natin, po, ang kanilang paniniwala, nagiging ipis, nagiging lamok, ano pa yung mga insekto. Yung nagiging insekto, kayo po ba'y papayag, yung kaluluwa nyo ay aapak-apakan na lang at papatayin sa pamagitan po ng mga kamay nyo. Kaya bawal po sa India patayin ang ipis. Sino dito ang mga takot sa ipis? Number 1 dyan, si BJ, yung bunso ko. Talagang, ganun. Pag dumating ang ipis, talagang maraming tumitili. Lalong-lalo na kapag di ba? Naglalaro ang ipis. No? Sa India po, mga kapatid, sinasamba maging po ang mga ipis. Wow, grabe. Pero alam niyo po mga kapatid, saan po nila ito nakita? Sa panahon po ng ating mga ninuno, bago pa dumating ang mga Kastila, meron na po tayong sinasamba na mga anito. At yung mga anito na po na yan ay sinasamba ng ating mga ninuno. May mga ninuno tayo na sumasamba sa araw, sa buwan, sa puno, sa nature, at sa iba't ibang mga gusto nilang sambahin. Pwede ba bang pakisabi sa katabi mo? Mapalad ka. Kasi wala ka na sa anito. Di ba? Wala ka na sa anito. Hindi ka na sumasama sa anito. At tingnan niyo po yung mga anito. Talagang Pilipino. Bakit? Pango. Pero, nung dumating po ang mga Kastila, naging matangos ang ilong. At ito po ang parang pagkakahawig ng ginawa ng mga Israel noong unang panahon. Ano po? Pag-araw ho ng pista na ito, ng Nazareno, marami pong taong pumupunta dyan. Ay, by the way po, hindi ko po ito tinuturo para ho kayo po ay saktan ang inyong religion, kayo po ay bigyan po ng pangit na pananalita. So ito po ay nakabase po ayon po sa ginawa po ng Israel noong unang panahon. So copy-paste po yan. Kung ang Israel po noon ay nag-celebrate ng pista, nag-inuman, naglasingan, nagsayawan, ito rin po ang nangyayari sa panahon natin ngayon. Mga pista-pista, po, marami po yan. May mga fireworks, po. At ano po ang nangyayari pag pista? May away, may gulo. Po. Yan po ang nangyayari kasi po, yung Diyos na kanilang sinasamba ay hindi totoong Diyos. Bakit ko po yan nasabi? Meron po isang kapatiran po tayo dito. Siya po isang council na ng church. Ang kanyang pamilya, ayon po sa kanilang testimonya, bago sila makarating ho dito, yung tatay at nanay niya ay fanatic po sa Quiapo pagdating ng January. So dumating po, ayon po sa kanyang testimonya, ang kanilang tatay po ay kakagaling po doon sa Quiapo at ito po ang nangyari. During ng daming mga tao, may nagpaagaw po ng pera. Di ba? Ang nagpapaagaw po ng pera, saan po ito? Minsan, pag Pasko, mga kamag-anak. Ito po, ang trip, nagpaagaw ng pera sa dami ng mga tao. O kung merong nagpaagaw ng tao, nagpaagaw po ng pera, anong gagawin nyo? Malapit po doon sa 2 senior citizen. Nagpaagaw ho. Alam niyo po nangyari? Nagpuntahan po ang maraming tao sa kanila, yung mga kabataan, at sila po ay halos mamatay dahil na-stampede po sila. Si Tatay Oscar po, isa po siyang senior citizen,
para hindi po maapakan ng husto ang kanyang asawa, siya po ay dumapa sa katawan ng kanyang asawa. Pero inaapak-apakan pa rin po sila dahil kinuha po ang pera. Bumagsak po doon sa semento. Alin niyo ho, bilang senior citizens, sakit po ng katawan nila at sabi nila, bakit kaya nangyari ito sa amin? Samantalang galing naman kami doon. Alam niyo po, nakakalungkot na isipin. At ito po ay pinarealize sa kanila ng Panginoon. Sabi niya, kung ito po ang kwento kung talagang ito ay sa Diyos, bakit kami napahamak? Bakit kami yung mga tao, pinag-aapakan kami, wala silang pakialam sa amin. Halos mamatay sila. At alin niyo po, dun po nagpakilala si Lord. Dahil po sa naapakan sila, na-realize nila na makilala. Gusto nilang makilala yung totoong Diyos. Sino ba talaga ang dapat masambahin? At yun po ay nakilala nila si Jesus. Andiyan po si Sir Sally. Andiyan po si Sir Sally. Siya po ay isang council. At ang nanay niya po, pumanaw po last year, 1 taon na po si Nanay Teresa. At ang sabi ng kanyang nanay, bago po huling hininga, sabi niya, ako ay magpupuri at sasamba lamang kay Jesus. Wala ho bang palakpak dyan si Lord? At yun po yung legacy na iniwan po ng kanilang magulang, si Nanay Teresa. Si Tatay Oscar, kanina po, per service, pinatayo ko siya. At nakita niya kung gaano kabuti ang Panginoon. Umiiyak po siya kasi po naalala niya asawa niya, bagamat wala na yung asawa niya, pero may ginawa si Lord sa kanyang buong pamilya. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? So, si Yahweh po ay nagsiselos. So, sino man ang Diyos, kung milala ka sa Panginoon, paano po nagsiselos si Yahweh? Pag ikaw ay mananamba kay Jesus, kay Yahweh, at kinalimutan mo siya, hindi mo na siya kilala, at ikaw ay bumaling sa ibang Diyos, nagsiselos ang Diyos. Pero kapag ikaw ay hindi mananampalataya, at ikaw ay sumasamba sa mga idols, may grasya pa rin si Lord. Bakit? Gusto ng Panginoon na makilala mo siya, yung totoong sasambahin mo sa iyong buhay. Kaya po, kapag nagsiselos pala si Lord, ay meron pong nangyayari. Ito po yung pangalawang J. Judgment ni Yahweh. In Exodus chapter 32, verse 7 and 10, basahin po natin. Sabi nito, sinabi ng Panginoon kay Moses, bumaba ka na dahil nagpapakasama ang mga kababayan mo na inilabas mo sa Ehipto. Ano pong ginawa nila? Sila ay nagsasayaw, sila ay sumamba. At ang sabi ho ng Bible, Moses, sabi ni Yahweh, bumaba ka na kasi ang mga Israelita nagpapakasama. So ang pagsamba sa idols, ito po ang sabi, hindi ko po sinabi, masama pala. Pakisabi nga sa katabi mo, masama pala. Hindi po ako nagsabi nun ha. At yung sabi, verse 8, napakadami nilang tumalikod sa mga tinuro ko sa kanila. Gumawa sila ng Diyos-Diyosan, bakat sinamba nila ito. Naghandog ang mga Israelita sa Diyos-Diyosan ito at sinabi, ito pang sinabi, ito ang Diyos natin na naglabas sa Ehipto. Kaya ho matindi yung galit ni Yahweh. Pinakain sila sa disyerto, sinamahan sila, tumawid sa Red Sea, pero gumawa sila ng sarili nilang Diyos at sinabi, ito yung Diyos namin. Kung kayo ang lalagay kay Yahweh, baka masampal mo yung mga taong yon. Di ba? Pero hindi po yung ginawa ni Yahweh. Ito po ang kanyang sinabi. Verse 9. At sinabi pa ng Panginoon kay Moses, nakita ko kung gaano katigas ang ulo ng mga taong ito. Yung mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, sabi, matigas pala ang ulo. Pakitapik nga yung katabi mo. Kasi mo sa kanya, malambot ba ulo mo? Joke lang po. In verse 10, ito po ang sabi, kaya pabayaan mong lipunin ko sila. Ibig sabihin, pinapapatay ni Yahweh. Nang matindi kong galit, ikaw na lang at ng mga angkan mo ang gagawin kong dakilang bansa. Kaya pala ang sabi ni Moses, Lord, patawarin mo ang mga Israelita. Kasi meron pong gagawing judgment si Lord. Lilipunin.
Kaya pong magpalabas ni Yahweh ng panibagong lahi kay Moses. Pero ano pong sabi po ni Moses? Wag, Lord. Yung mga taong ito, wag niyo pong hayaang na malipon sila. Di ba nilabas mo sila sa Ehipto? Sabi ko sa chapter 32. At anong sasabihin ng mga tao ng ibang mga kalahi? Pinapunta mo lang sila sa ilang para supuksain. Anong sasabihin nila? Yun po yung bargaining ni Moses kay Yahweh. And then another thing po, in chapter 32, verse 27 and 29, basahin po natin. At sinabi nga sa kanila, pinapasabi ni Yahweh ng Diyos ng Israel, kunin nyo ang inyong mga tabak. Pinakuha po yung mga itak, tabak. At sabi ko rito, galugarin ninyo ang buong kampo at patayin ang lahat ng inyong makita. Ang lupit. Mga kapatid, kaibigan o sino man. Yung lahat na nag-participate. At ang sabi ko dito, sinunod nga ng mga Levita. Yung mga Levita, sa panahon natin ngayon, ito yung mga worker, ito yung may mga karapatan na pumuksa doon sa mga taong sumamba sa Diyos-Diyosan. At ang napatay po ay 3,000 katao ang napatay nila nung araw na yun. Sabay-sabay nga po natin sabihin, wow! Grabe! Ito po ang malupit. Anak, kaibigan, kamag-anak, walang pinalagpas. Pag nakita mo, sabi ni Yahweh, lahat yan lipunin. Verse 29, at sinabi ni Moses, ngayon, ilaanan ninyo ang inyong mga sarili sa paglilingkod kay Yahweh dahil sa pagkamatay ninyo sa inyong mga anak at sa mga kapatid. Kaya tatanggapin ninyo ngayon ang kanyang pagpapala. Wow, grabe. Ibig sabihin po, noong unang panahon, pinag-uutos talaga ni Yahweh na puksain yung mga mananamba sa Diyos-Diyosan sa Israel. Pakitanong yung katabi mo. Meron ka bang kinilalang Diyos-Diyosan sa buhay mo? Hanggang ngayon. Ang tanong, bakit hanggang ngayon buhay ka pa? Ba't hanggang ngayon humihinga ka pa? Samantalang sa Bible, talagang merong judgment. Pakitapik yung katabi mo sa iyo sa Kanya. Kasi malawak yung grasya ng Panginoon sa buhay mo ngayon. Wala bang palakpak dyan si Lord? Kasi kung wala po yung biyaya ng Panginoon, wala na tayo eh. Ang dami nating ginawang Diyos, pera, kayamanan, fame, posisyon. Di ba? Ang posisyon sa election, pinagpapatayan yan eh. Pera. Ang dami pong ginawang Diyos ng tao. Pero mapalad ho tayo dahil hanggang ngayon may hininga tayo dahil yung biyaya ng Panginoon nararanasan natin. Amen. At pakisabi sa katabi mo, ganyan ka kamahal ng Diyos. Sige po, palakpakan natin si Jesus. So ano po nangyari? Ito pong picture na ito ay sa disyerto po ng Saudi Arabia. Graveyard of 3,000 people who died of idolatry. Ganun pala katindi. At ngayon po, inaalala na lang po yan ng mga Israelita na yan po ay isang lesson sa kanila na walang pwedeng sambahin sa Israel hanggang sa oras na ito maliban kay Yahweh lang. So kaya po, kung ating pong titingnan ito, pag 1,000 po pala ang namamatay, ito po, ayon po sa aking pag-aaral at maari po itong balikan, pag 1,000 na po pala ang namamatay, ito po pala ay judgment ni Lord. Noong 2004, meron pong tsunami na dumating sa bandang India, Indonesia, Thailand, Malaysia, at 25,000 people ang namatay. Nawasak ang bahay, ang barko, nawasak ang kanilang mga ari-arian. At ito po ang nangyari before, maganda po ang mapa, at nung dumating po ang tsunami, na wash out, at halos po mabura yung kanilang lugar. At 25,000 na tao ang namatay. Grabe po, no? At yung 25,000 na po na yan, hindi po yan gawa lang ng kalamidad. Sa Bible, ayon po sa Jeremiah, ang lindol po ay galit ni Yahweh.
Nagagalit pala ang Diyos pag lumilindol. Ito po, meron pong nangyari sa Pilipinas at ito po ay malaking memory or memorya na lang po. Alaala na lang po ito ng maraming mga taga-Samar. Si Bagyong Yolanda. At na-wash out po yung maraming bahay at halos 6,352 people died. At alam niyo po, kung kayo po ay pupunta at i-evaluate, pag-aaralan niyo po ang Samar, dyan po sa Samar, napakarami pong albularyo, napakarami pong espiritista, napakarami pong magagaling po dyan na mga mambabarang. Alam niyo po yung barang, yung lumalaki yung tiyan at lalabas po yung mga ipis, iba't ibang insekto, yun po ay yung mga nangkukulam po dyan sa Samar. So, meron pong ginawang judgment si Lord kasi po napakaraming tao po ang namatay. Hindi po yan basta-basta lang na nangyari, pero it is a big lesson for all of us mga Pilipino na merong talagang Diyos na pwede pong gumawa at mag-judge pagdating ng panahon. At wala pong pwedeng makapagpigil kung meron pong judgment na ibababa ang Diyos. So, balikan po natin ang istorya po ni Moses. Ano po nangyari? Dahil sa galit ni Yahweh, dahil sa hindi po ng kanyang pong jealous, sa kanyang puot, lilipunin niya ang mga Israelita. Pero ang tanong, nalipol po ba lahat? Hindi lahat. Kasi po si Moses ay nakipag-mediate. Sabi niya, Panginoon, patawarin mo sila. Magtira ka pa ng mga ibang lahi ng Israel. Huwag mo kaming lipunin lahat. At pinakinggan po ng Diyos na si Yahweh, si Moses. Paano po niya na palambot ang puso ni Yahweh? Kasi matigas po ang puso po ng Diyos. Walang sino man pwedeng magpigil. Ano po kayo naging sikreto? Pag-aaralin po natin ang chapter 32, si Moses po ay nasa Mount Sinai ng 40 days and 40 nights. Ano po ang na-develop sa kanya? Alam niyo po, pag hindi ka ganun po katindi yung iyong ugnayan sa Panginoon, meron pong dalawang S na nais ko pong i-share. Ito po ang sabi niya sa verse 17. And the Lord said to Moses, this is very thing that you have spoken, I will do. For you have found favor in my sight, and I will know you by name. Sabi niya, sige, sasamahan ko na kayo na dati ang sabi ni Yahweh, hindi ko kayo sasamahan kasi matigas ang ulo nyo. Hindi ako pwedeng sumama, baka mamatay lang kayong lahat. Pero dahil po sa pakikipag-ugnayan ni Moses, una pong S, ito po yan, yung friendship ni Moses, serious friendship ni Moses kay Yahweh. Doon po yun na-develop in 40 days and 40 nights. Alam niyo po ba na kapag ikaw ay nakikipag-usap sa Panginoon, lumalalim ang iyong ugnayan kay Lord, ikaw pala ay nagiging matalik na kaibigan ng Panginoon. At na-develop po yan, na-develop. Kaya po ang sabi ni Yahweh sa Tagalog, sige, gagawin ko ang pakiusap mo. Kasi lugod na lugod ako sa iyo. Sabi ko sa ibang salin, nalulugod ako sa iyo. Paano po kaya nalugod si Yahweh kay Moses? Yung seryoso niyang pakikipag-friendship kay Yahweh, pakikipag-usap, yun po pala ay gustong-gusto ng Panginoon. Kaya pakisabi sa katabi mo, pwede mo rin maging kaibigan ang iyong Diyos. Sino po ang mga naging kaibigan ng Diyos? Si Abraham. Sabi po ni Abraham, ito po, ayon po sa Bible, in Hebrews chapter 11, si Abraham po ay naging kaibigan ng Diyos. Bakit po? Kagaya ng isang kaibigan mo ngayon, kinakausap ni Abraham si Yahweh. Si Moses, kinakausap niya si Yahweh ng kagayang matalik na kaibigan. At alam ni Yahweh yung puso ni Moses kung gaano siya kasincere. Pangalawa, yung serious love with God.
Habang si Moses ay nasa 40 days and 40 nights, yung mga tao po ay nagkakagulo, pero si Moses lalong nai-inlove kay Yahweh. Alam niyo po, napakasarap pong ma-inlove sa Panginoon. Ano po bang ibig sabihin ng inlove? Sino po dito na inlove na? Di ba pag na-inlove ka, kahit titigan mo, talagang hindi ka nagsasawa. Gusto mo na nga na hindi mo na siya iuwi sa bahay eh. Sa bahay ng, halimbawa, ng girlfriend mo, ng boyfriend mo eh. Gusto mo lang lagi kayo magkasama kasi in love ka. At kapag in love tayo kay Lord, hindi tayo naboboring. Hindi tayo naiinip. Hindi yung, sermon, sana matapos na yan. Pero kapag in love ka kay Lord, ano pa mangyayari? Lord, gusto ko pa ng salita mo. Lord, gusto ko pang maranasan ka. Gusto ko pang maranasan kung anong meron kang pagmamahal, Panginoon. Yung seryosong love with the Lord, ito pala yung magpapamove sa Panginoon. Gaano po kamahal ni Moses si Yahweh? Ito po ang nangyari. Ang sinabi ni Yahweh, puksain mo ang mga taong nakipag-participate. Ang lupit ni Moses. Kumuha ng tabak at pinuksa ang lahat ng mga taong 3,000. Alam niyo po, hindi madali yun ha. Maaring kamag-anak ko, kaibigan ko, pero sabi ni Yahweh, puksain mo lahat. At pagkatapos po nun, bago sila puksain, pinainom sa mga tao yung tinunaw na ginto, na guya. Ano po nangyari yun? Matay. Grabe no? Pero kay Lord, ito po pala ay nagbigay pleasure sa Kanya. So, serious love with God. Ano po ang ibig sabihin nito? Kapag mahal mo ang Panginoon, hindi ka maboboring bilang Kristiyano. Iti-treasure mo ito. Kapag ikaw ay merong love sa Panginoon, meron kang moment. Sino dito na merong moment? Meron kang fellowship sa iyong kaibigan. Meron kang kape-kape. So, ito lang po ay mga ilustrasyon. Kape-kape, usap kayo, hanggang umaabot pa ng ilang oras. 2 oras, 3 oras, hindi na namamalayan. Naghahating gabi na. Madaling araw na pala. Ang love mo sa Panginoon, habang ikaw ay nakikipag-usap, nadidevelop yung tunay na pagmamahal. Let me share to you. Ito po ay sinasabi ko, hindi ho para magmalaki. And I always say to the Lord, kung bakit po ako nag-i-stay ng 21 years in the ministry, I always say to the Lord, I love you so much. When I have moment to the Lord, alam po yan ni Yads, at sinasabi ko sa Panginoon, Panginoon, mahal kita kaysa sa buhay ko. Panginoon, mas mahal kita kaysa sa asawa ko. Panginoon, mas mahal kita kaysa sa anak ko. Panginoon, mas mahal kita kaysa sa pera. Panginoon, mas mahal kita kaysa sa posisyon. Panginoon, mas mahal kita kaysa sa kayamanan. At kapag sinasabi mo pala yung kay Lord, pambihira nagbi-build up yung love. At alam niyo ba, kapag sinasabi mo kay Lord na mahal mo siya, tinitreasure ng Panginoon yon. At kaya ho na-move pala ni Moses ang puso na niya. Kasi grabe po yung puso ni Moses kay Yahweh. Nakaanuman ang kanyang ipagawa ni Yahweh ay kaya niyang susunod kasi ganun niya kamahal ng Panginoon. Hindi issue yung pera. Kaya niya magbigay kay Lord, gaano man ito pag sinabi ni Lord. Kaya niyang magbigay ng commitment, oras, panahon, kasi mahal niya si Lord. Kaya mong maglingkod sa Panginoon. Kaya mong bumangon ng maaga para maglingkod ka sa Panginoon. Para kay Lord, kasi mahal mo. At ganoon din po yung ginagawa mo sa marami mga tao. Sa mahal mo sa buhay, kaya mong bumangon ng maaga, magluto kasi mahal mo yung mga tao, yung pamilya mo, yung anak mo. Ganon din pala sa Panginoon. Kapag mahal mo si Lord, hindi issue yung pagod ka, hindi issue yung busy ka, hindi issue yung, kasi Lord, ang dami ko pang gagawin sa buhay. Pag mahal mo si Lord,
At sinasabi mo kay Lord, Panginoon, Ikaw yung buhay ko, Ikaw yung lakas ko, Ikaw yung hininga ko, Ikaw yung lahat sa buhay ko. Hindi po mangyayari sa'yo yung burnout. Hindi ka magbabackslide. Hindi ka tatalikod. Kasi mahal mo yung Diyos na nagpakilala sa'yo, yung tinanggap mo sa iyong buhay. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Tingin po kayo sa akin. Marami pong simbahan ngayon, ang tinuturo po ay paano ka magtagumpay. Mali po ba yon o tama? Hindi po yun mali. Tama po yun. Gusto po ng maraming simbahan magtagumpay. Marami pong simbahan ang nagtuturo ngayon, yumaman. Ang tanong ko, mali po ba yon o hindi? Hindi po yun mali. Gusto po ng maraming tao yumaman. Gusto niyo bang yumaman? Parang wala akong kausap pa. Gusto niyo yumaman? Amen. Ulitin ko po ang church po na ito ay hindi po kayo tuturuan paano yumaman. And the Lord remind me in my moment with the Lord kung bakit po ako nag-i-stay as a pastor. Meron pong dalawa. Una, I love this church. Tinawag ako ng Panginoon para mahalin po ang simbahang ito. Tingnan niyo po ang inyong mga katabi. Kilala niyo po ba yan? Pero bagamat hindi ko po kayo kilala, isa-isa, mahal ko po kayo sa pangalan ng Panginoon. Pangalawa po, the Lord remind me, ang ituturo ko po sa church, hindi ho para magpayaman, maging milyonaryo kayo, o para ho maging sikat, o maging successful po kayo. And the Lord remind me, tinawag kita para ituro sa mga tao na dapat mahalin si Yahweh, si Jesus. Sige pa, palakpakan natin ang Panginoon. Ituturo ko yan sa aking anak, sa aking pamilya. Ituturo ko yan sa aking generation. Ituturo ko yan sa aking mga kasamang worker. Ituturo ko yan sa buong kongregasyon. Bakit po? The reason we are living today because kailangan pala natin mahalin si Lord. Kailangan pala seryoso tayo doon. Kasi kapag mahal mo si Lord, hindi ka bibitaw. Hindi ka sasamba sa ibang mga Diyos-Diyosan. Hindi ka lilingon, ano ba ang dapat kong makuha doon sa bagay na yon at gagawin kong Diyos. Kung mamahalin mo ang Panginoon, pakisabi sa katabi mo, hindi ka magsisisi. Ikaw ang magkakaroon ng benepisyo. Sige po, palakpakan natin si Lord. Ang church po na ito, habang ako po ay nabubuhay, ituturo ko po na mahalin si Jesus. Ituturo ko po kung paano sambahin si Jesus ng totoo. Kasi ito po yung purpose, ang layunin po natin kung bakit po tayo naging leader, naging pastor. At pakisabi sa katabi mo, kapatid, gusto mo rin bang maranasan na mahalin ng Panginoon? Gusto mo bang simulan na mahalin si Jesus sa buhay mo, sa pamilya mo, sa iyong personal na buhay? Amen? Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Pwede po ba tayong tumayo? At kung ikaw ay nagnanais at sinasabi, Panginoon, gusto kong ma-experience yan, gusto kong subukan yan, Panginoon. Kasi maraming panahon at sitwasyon ng aking buhay, sarili ko ang minamahal ko. Pero ngayon naman, Lord, hayaan mo na ikaw naman ang mahalin ko. Sige po, yung lahat na gustong mahalin si Lord, inanyayahan ko po kayo. Lapit tayo sa paanan ng Panginoon. Let us come. Wag ko kayong matakot, wag kayong mangamba. Dahil ang pagmamahal, mamahalin mo si Lord, ikaw ay magiging matagumpay at magiging panalo ka lagi sa buhay. Sapagkat hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan. Sige po, habang tayo'y lumalapit sa altar,
Pwede natin ipikit ang ating mga mata. And let us worship our God. Sige po, lapit tayo sa Panginoon. My treasure, my great reward. Si Jesus ang treasure ng buhay mo. I just wanna Si Jesus ang kayamanan ng simbahang ito. Is all I Si Jesus ang wanna kayamanan ng iyong do. I pamilya. just wanna stand it on and pour my love on you, no matter how much the cost. I freely give it all to you, all to you. Your love made way. Jesus, Jesus, my offering, all my ambitions, my hopes, my dreams. And here's my life, Lord, I sacrifice, oh, just to bless you. Now I just wanna move your heart, is all I wanna do. I just wanna stand in awe and pour my love on you, no matter how much the cost. I freely give it all to you, all to you. I just wanna move your heart, get caught within your gaze, right here in your presence, God, is where I wanna stay. Oh, just to dwell in your house, waste my hours and my days on you, all on you. I just wanna move your heart, is all I wanna do. I just wanna stand in awe and pour my love on you, no matter how much the cost. I freely give it all to you, all to you. I just wanna move your heart, get caught within your gaze, right here in your presence, God, is where I wanna stay. Oh, just to dwell in your house, waste my hours and my days on you, all on you. Is it a fragrance when I pour my oil out? Is it a life laid down? Then here I give my vows. Is it a song I sing? Then here's every melody. Just tell me what moves you. Just tell me what moves you. Is it a fragrance? Then I pour my oil out. Is it a life laid down? Then here I give my vows. Is it a song I sing? Then here's every melody. Just tell me
itaas ang iyong kanang kamay. Pwede mo itaas at tayo mananalangin. Panginoon, tunay nga na nagpapakilala ka sa akin, sa aming pamilya, sa aming mga anak. At tunay nga, Lord, narito ako. Hindi aksidente na narinig namin na iyong salita, Panginoon. Hayaan mo makilala ka pa namin ng lubusan. Hayaan mo, Lord, mamahal ka pa namin ng lubusan. Hayaan mo, Lord, na mahalin ka ng simbahang ito. Hindi namin mahalin ang pera, ang kayamanan. Hindi namin mahalin anumang po ng mga pinagkatiwala mo sa amin, kundi mas mangibabaw yung pagmamahal namin sa iyo, Panginoong Yesus. Sapagkat ikaw ang lahat sa buhay namin. Ikaw ang aming kayamanan. Ikaw ang aming hininga. Ikaw ang aming lakas. Ikaw ang nagbibigay kulay sa buhay namin, Panginoon. Kaya Lord, ang pagmamahal namin sa iyo, hindi kami talo, kundi lagi kaming panalo. Sapagkat ikaw ang Diyos na hindi nagsasawa, na laging umagapay at magmahal sa amin, Panginoon. Hayaan mo, Lord, na kilalanin ka ng aming henerasyon. Kung kami man ngayon lang ay nakakilala, Panginoon, mahalin ka ng aming mga anak hanggang sa kaapu-apuhan. Ikaw lang ang Diyos at wala ng iba na sasambahin ng bawat pamilya. Lord, maraming salamat po sapagkat ang sumpa ay binubura mo at inaalis mo sa unang saling lahi hanggang sa generation to generation ay binubura mo ang lahat ng mananamba sa iyo, kundi pinagpapala mo at pagpapalain generation to generation ng lahat na nagmamahal sa iyo, Panginoon. Salamat po. We love you, Lord. This is our prayer today. In the mighty name of Jesus. Everybody say, Amen. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Itaas po natin ang ating mga bit-bit na tithes and offering. Lord, ibinibigay namin sa iyo ang mga tithes and offering na ito dahil mahal ka namin. Hayaan mo, Lord, na marami pang maabot na pamilya, kabataan. At higit sa lahat, Lord, pagpalain mo ang gawa ng aming kamay at tungtungan ng aming mga paa. Sa aming pag-uwi, ingatan mo kami. Ito pong aking panalangin, pagtagumpayin niyo po kami. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos Espiritu Santo, everybody say, Amen. God bless you po.